ikaw ay na kay Kristo na, ang lumang pagkatao ay lumipas na at ikaw ay naging bago. So, ano yung ibig sabihin po ng talata na yan? Mga kapatid, tandaan po natin, sa Bible, meron po tayong tinatawag na the immediate effect of salvation, and meron din po tayong tinatawag na steps of Christian growth. Okay? So, dito po sa Bible, mahahati ito sa dalawang paksa. Yung una, yung immediate effect. Ano po yun? Nung ikaw ay kumilala kay Kristo Jesus, ikaw ay naging bagong nilalang. Anong ibig sabihin yan? Hindi ka na lang ipinanganak sa physical, ikaw po ay ipinanganak na rin sa spiritual. Yun yung immediate effect nun. Pero yung tinatawag nating process, the process or step by step Christian growth ng isang Kristiyano, ito pong kasunod na sinabi, yung all things are passed away, behold, all things are become new. Hindi po agad-agad na yung lumang pagkatao mo ay nawala na kaagad. Amen? Until now, naniniwala po ako na even I myself, until now, may mga binabago pa rin ako sa aking sarili dahil tayo po ay nasa likas. Yung pagkatao ay nahati sa tatlong bahagi or the tripartite being of a man. Ano po yan? The body, the soul, and the spirit. Ang spirit, mga kapatid, nung tayo pinanganak, ang spirit po ay patay, pero tayo po ay pinanganak na merong spirito, pero hindi po nagpa-function. Meron po tayong katawan, meron po tayong kaluluwa. Kaya nga sinabi sa Psalms 51 verse 5, lahat po tayo ay ipinaglihi sa kasalanan. Namana po natin ito sa ating ninuno. Basahin po natin. Wala rin po sa PowerPoint yan. No? Psalms 51 verse 5. Ano pong sabi ng salita ng Panginoon? Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So, nung pinanganak ka, meron kang katawan, meron kang kaluluwa, meron ka ring espiritu, pero patay ang espiritu mo. Nung tinanggap mo si Jesus, sa John chapter 3, verse 3, anong sabi ng Bible? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. In verse 6, ang ipinanganak sa laman ay ayon sa laman. Ngunit ang ipinanganak sa spirito ay sa spirito. Nung tinanggap mo si Jesus, nabuhay yung spiritual na kamalayan mo. Salvation ay galing sa salitang soterio, nang ibig sabihin po ay deliverance. Deliverance or rescue. Ikaw ay inalis na o niligtas na. Kasi meron pong tinatawag na emergency, mga kapatid eh. What is the emergency? Ang tao po na walang Kristo pag namatay may impyerno. Amen? Ang tao na walang Kristo pag namatay may impyerno. Kaya yung mga taong nasa paligid natin, kailangan nila ng spiritual ambulance na magre-rescue sa kanila para sila po ay magkaroon ng eternal life. Number 1, the immediate effect of salvation to the believing sinners. Letter A, deliverance from the power from the kingdom of darkness to the kingdom of light by becoming a child of God. Tingnan niyo po mga kapatid, nung hindi pa tayo mananampalataya, whether you like it or not, tinawag kang anak ng demonyo. Amen? Sa mga magulang dito, di ba, minsan, nung araw, hindi pa tayo mananampalataya, pag nagkakasala yung ating mga anak, sabihan, ikaw talaga, demonyo ka, di ba? Biro yun, di ba, minsan. Pero, in reality, totoo yun, mga kapatid, na tayo ay dating anak ng demonyo. Sa John 8:44, sabi po ng Bible, kahit ayaw kong tanggapin, yun ang katotohanan. Pero nung tinanggap ko na ang Panginoon, at tinanggap ko si Kristo bilang tagapagligtas, ako ay inilipat. I-deliver means inilipat mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng liwanag nung ako ay naging anak ng Diyos. Tinanggap mo si Jesus, ikaw ay tinawag na anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay namumuhay alinsunod sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Hindi na po tayo property owned ni Satan, mga kapatid. We become a child of God
True adoption. Kaya meron po tayong authority na tumawag sa ating Ama, Abba, Father. Kasi tayo po ay isang mananampalataya na. Hindi nawawala. Pero itong malaking patunay ng mga kapatid, na pag naikristo ka na, wala ka ng paghatol na maharap. Sapagkat nung tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas, pinangakuan ka ng buhay na walang hanggan. No? Pinangakuan ka ng buhay na walang hanggan. Ang tanong dyan, sabi nga ng isang nagtanong, paano po yun, Pastor, kung Kristiyano ka, tinanggap mo si Kristo, tapos nag-backslide ka, at namuhay ka sa kasalanan? Ito yung sagot ko. Alam ninyo, sinabi ng Biblia, ang totoong Kristiyano ay babaguhin ng Diyos. Paunti-unti. Hindi naman biglaan, pero paunti-unti. Pero kung isang tao na nagsasabing Kristiyano, na mas lalo pang sumama yung ugali niya, imbis na mapabuti siya, mas lalo pang sumama, baka hindi siya mananampalataya. Nag-backslide siya, tapos namuhay pa siya ng kamunduhan, nag-i-enjoy siya sa kasalanan, hanggang siya'y namatay. Wala akong authority para sabihin na hindi siya ligtas. Ang Diyos ang nakakaalam. Pero naniniwala po ako na ang isang delivered from the condemnation, judgment, and punishment of sin. Ito yung isa sa pinaka magandang nangyari sa atin nung tayo naging mananampalataya, na kung saan hindi na po tayo haharap sa hukuman sa impyerno. Sapagkat nung tayo nagkaroon ng pagkakilala kay Kristo, sabi po ng Bible sa Romans 8:1, wala nang anumang paghatol sa mga naay Kristo Jesus. Pangako ng ating Panginoon. Nilipat po tayo mula sa spiritual death tungo sa eternal life. Can you imagine this, mga kapatid? Dapat sa impyerno ka. Isipin mo ito, dapat sa impyerno ka. Pero dahil tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas, sabi ng Bible, you shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Nilipat ka mula sa kamatayan tungo sa buhay. The moment you believe, or he believes on the Lord Jesus Christ as his personal Savior, that is believing the death, burial, and resurrection of Christ, believing Christ's blood as the atonement for sin. Hindi ka na papasok sa kahatulan, kundi ikaw ay nilipat mula sa kamatayan tungo sa buhay. Dapat sa impyerno ka, mga kapatid. Meron tayong dalawang uri ng kamatayan. The spiritual death and the eternal or second death. Now, ano yung spiritual death, mga kapatid? The present condition of every unbeliever. Sila po'y patay sa spirito, mga kapatid. Sila po ay hiwalay, alienated. Pag sinabi ng alienated, hindi sila konektado. Hindi siya kabahagi. Kaya nga yung mga banyaga, pag pumunta dito, ang tawag sa kanila mga alien . Kasi hindi sila hindi sila natural born citizen. Ikaw din, pag pumunta ka sa ibang bansa, ang tawag sa iyo ay alien. Kaya kailangan mo ng mga supporting documents. Hindi ka pwede magstay doon kung wala kang working visa or wala kang tinatawag na supporting documents para i-allow ka ng immigration na pumunta doon. So, ganun din, sa mata ng Diyos, lahat ng mga tao ay separated sa Diyos, mga kapatid. Dahil sila po ay patay sa spirit. Then, eternal death. Ito yung nakakatakot, mga kapatid. Alam nyo, kahit spiritually patay ang isang tao, pwede namang mabuhay yun . Amen? Kung makikilala na si Jesus. Pero ang problema, namatay ang isang tao, patay pa rin ang kanyang spirito, ito ang kanyang patutunguhan. The second death. Kasi patay na siya sa una . Spiritual niya patay. Merong ikalawang kamatayan. O habang buhay na kamatayan. Nakakatakot ang sabi ng Biblia, Bago sinabi ang verse 15, tignan nyo yung verse 10. They shall be tormented day and night forever in the lake of fire. Sila'y habang buhay na pahihirapan. The future condition of every unbeliever after his physical death. He will be eternally separated from God and tormented day and night forever in the lake of fire. Kaya sa verse 15 ang sabi dyan, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Salamat kasi ikaw
tinanggap mo na si Jesus, ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng palaya po tayo dahil ang katotohanan ang nagpalaya sa atin nung tinanggap natin si Jesus. Kaya, ang isang totoong Kristiyano, hindi na siya alipin ng kasalanan. No? Hindi na siya alipin ng kasalanan. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi ka na dapat dinadaig ng kasalanan. Dahil meron ka ng Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa iyo, mga kapatid. Kaya nga, iba yung tinatawag na ang Kristiyano, nagkakasala, pero hindi na mamumuhay sa kasalanan. Hello? Tama ba yon, mga kapatid? Na ang Kristiyano ay nagkakasala lang, pero hindi dapat na mamumuhay sa kasalanan. Of or receiving, number 1, eternal life. The salvation is the possession or receiving of eternal life. So ito po yung natanggap natin nung tinanggap natin si Jesus. Buhay na walang hanggan. Kaya nga ang illustration ko doon sa yung nagtanong nga na nawawala ba yung kaligtasan. Kasi ang sinabi niya sa akin, Pastor, ang tao nawawala niya ang kaligtasan niya. Para bagang ikaw may hawak ng kaligtasan mo, no? Tapos pag nilapag mo diyan at naiwan mo, nung 'di ba natulfo yung yung bagahe, may laman pa lang ang daming alahas. Naiwan ng ng personal secretary niya. Punong-pulo pa na ng alahas na nagkakahalaga ng halos 15 million ba 'yon? 15 million? No? Siguro kung tayo may hawak ng kaligtasan natin, no? Tapos napunta tayo sa libutan, no? Diyan ka lang muna kaligtasan, dito muna ako, mag-enjoy muna ako. Baka makalimutan mong balikan, hindi mo na mawala. Nawala tuloy ang kaligtasan mo. Eh, ang problema, may kumuha ng iba. Paano mo ngayon mahahanap yun? Mali yung ganun klaseng paniniwala, kapatid. Hindi tayo ang may hawak ng kaligtasan natin. Ang Diyos ang may hawak ng ating kaligtasan. Na natanggap, nung tinanggap natin si Kristo, nagkaroon din po tayo ng complete forgiveness. Ito yung bagay na hindi kayang ibigay ng tao. Di ba? Once na magkaroon ng lamat, the damage has been done. Sabi nga yung kasabihan na ganyan. Yung lamat nandyan na. Pero ang Diyos iba Kapatid, kaya kanyang patawarin ng buo. At kaya ka pa niyang gawing anak. Dati kanyang kaaway, nung tinanggap mo siya, ginawa kanyang anak. Can you imagine that? Meron ka bang klaseng nakilalang ganyan na dati mong kaaway, pagkatapos bigla kanyang gagawing tagapagmana? Di ba yung kaaway, normally, sinusumpa yan No? Sinusumpa ng tao yan na dahil kaaway siya. Wala kang lugar sa aking buhay. No? Pero ang Diyos kakaiba Noon kaaway ka niya, anak ka pa ng dyablo. No? Imagine to anak ka ng dyablo. Yung dyablo, mortal na kaaway niya yun. Inampun ka ng Diyos through adoption. Ginawa kanyang anak. Hindi ka lang niya ginawang anak, ginawa kanyang kaibigan, ginawa kanyang tagapagmana, at ginawa kanyang anong tawag sa atin? Mga ministers of Christ ministry. Tayo po yung mga tagapaglingkod, mga ministro sa gawain ng Panginoon, pinagkatiwalaan. Ang espiritu at ang laman nung tinanggap natin si Kristo. Sino po dito yung bago nagsimba parang nag-iisip na next week na lang? Meron ba dito? Parang next week na lang ako magsisimba. Kapatid, naglalaban yung laman mo tsaka espiritu mo. Pero congratulations, nanalo yung espiritu mo kaya nakapagsimba ngayon. In the spirit. And so, you shall not fulfill the lust of the flesh. Pag lumakad ka ayon sa espiritu, ibig sabihin, lumalakad ka ayon sa kabanalan ng salita ng Panginoon, mananalo palagi ang espiritu mo. Pero kung malayo na sa iyo ang salita ng Diyos, hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nagpe-pray, madalang ka nang magsimba, o kaya kung magsisimba ka man, ano na lang, no? Yung late ka pa, tapos paantok-antok ka pa dyan, hindi ka pa talaga nakikinig ng sobra, walang mangyayari sa espiritu mo. Mga ngayayat ang espiritu mo, dahil malusog yung laman mo. Hindi ko sinasabi yung laman mo mismo malusog, malakas yung tawag ng laman. Di talo talaga palagi yung espiritu mo. Palakasin niyo yung espiritu, mga kapatid. Wala ang relationship ng
ng magulang sa anak, ganun din sa ating Panginoon. Si Satanas, naging ama lang naman natin siya dahil nahulog ang tao sa kasalanan eh. Pero originally, hindi naman talaga tayo galing sa kanya eh. Parang alam nyo yun, kinidnap tayo. Di ba merong magulang, ang totoo talagang nagluwal sa kanya ay yung magulang niya. Pero may kumuha sa kanya, tapos naging naging alipin siya. Pero in the long run, nabawi siya ngayon sa totoong magulang niya. Through ransom. Kaya may tinatawag tayong di ba sa mga hino-hold up, may tinatawag na ransom money. Alam niyo ba kung ano naging ransom natin para matubos tayo ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Nung namatay si Jesus na krus ng Kalbaryo, ang original talaga natin na magulang ay yung Panginoon kasi siya ang lumikha sa tao. Ang tao ay galing sa Diyos. Amen? Ninakaw lang tayo ni Satanas. Kaya nahiwalay ang relasyon na tinatawag na separated or alienated from God. Dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, napanumbalik tayo. Pero bakit naging adoption, kapatid? Naging adoption. Kasi magmula nung nagkasala ang tao, lahat ng pinanganak ay makasalanan na. Nahiwalay talaga. Okay? So, descriptive terms of salvation. Una, regeneration or being born again. Ayan, napaliwanag ko na to kanina, no? Na born again tayo. Pag sinabing born again, hindi yan siya relihiyon, no? Pag sinabing born again, that is our experience na pinanganak ka ng muli nung tinanggap mo si Jesus. Bakit ka pinanganak muli? Kasi ikaw ay ipinanganak una sa physical. Nung tinanggap mo si Kristo, pinanganak ka naman sa spiritual. Kaya, na-born again ka. Ayun sa mga losing salvation, di ba? Ang tanong ko sa kanila, paano ka maging Kristiyano ulit na wala na yung kaligtasan mo? Kailangan mo daw uli magsisi at tanggapin si Jesus at magpatuloy. Tapos, pag nag-backslide ka na naman, wala na naman yung kaligtasan mo. So, ang dami nilang born again, no? Ang daming beses nilang mababorn again. Kaya nga, ang biruan dyan eh. Born again and again and again and again and again and again. Walang katapusan pagiging born again nila. Sa Bible, isang beses lang po tayong mababorn again. Isang beses lang. Parang sa kapanganakan, di ba? Sinabi ni Nicodemo, paano ako ipapanganak muli? Kailangan ko bang bumalik sa sinapipunan ng aking ina? Sabi dito, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time in his mother's womb and be born? Oh, sabi ni Jesus. Ito si Nicodemo, hindi siya baguhan sa Biblia. Hindi siya baguhan sa batas ni Moises. Siya po pinagkasundo na. Nabalik na yung relasyon. Ayan. The restoration of favor and friendship. Ano yung una doon sa kanina? Regeneration. Pangalawa, reconciliation. Pangatlo, redemption. To buy back. Ikaw ay tinubos na. No? Na-redeem ka na. Okay? In whom we have redemption. Through His blood, the forgiveness of sins. According to His riches, to the riches of His grace. Ransom. Ito yung sinabi ko sa yung yung ransom. Ano sa Tagalog ng ransom? Tubos. Ayan. Tinubos na. Tinubos na tayo. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Kaya sabi dito, He gave His life a ransom for many. Tapos, sa Ephesians 1:7, ganun pa rin. We have redemption through His blood. So, kailangan pang mamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para lang tayo ay matubos. An atonement to cover. Parang inako ng Diyos na imbis ikaw, siya na lang. Okay? Ano pa? Conversion. Ito, the spiritual condition. Tayo ay na-convert from unbeliever to believer. Justification. Declared not guilty. Ayun. Napawalang sala sa Tagalog yan. Napawalang sala. Kasi tayo po talaga ay guilty. Makasalanan po tayo. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. Pero because of the blood of Christ, mga kapatid, tayo po ay napawalang sala.
Hindi sa pamamagitan ng ating sarili, sabi ng Bible, di ba? It is not of ourselves, it is the gift of God. Amen? Kumbaga sa husgado, may nagtanggol sa atin para tayo mapawalang sala. At yun ay si Jesus, ang ating Panginoon. Propitiation. Ano yung Tagalog ng propitiation? Pampalubag loob. Ayun, pampalubag loob. Si Kristo ang ating pampalubag loob sa ating Ama. Di ba makasalanan tayo? Hindi tayo makakalapit sa Ama eh. Kasi makasalanan tayo eh. No? Hindi tayo makakalapit direct sa Father. Pero ang ating tagapagpalubang loob para makalapit tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus. Kaya every time tayo nananalangin, napapakinggan tayo ng Ama dahil tayo po ay nagpray sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nasusundan niyo pa ba? Amen? Sanctified. No? Ginawa tayong banal. Pinagiging banal, sanctification. Makasalanan pero ginawa tayong banal ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. 1 Corinthians 6:11. Substitution. Ayun, nag-substitute. Dapat tayo mahihirapan pero ang Panginoong Kristo ang nahirapan para sa atin. Ang tawag doon ay substitution. At ang pinakahuli, salamat, Pastor, panghuli na. Amen? Panghuli na. Glorification. Babaguhin ang ating may kasiraang katawan tungo sa maluwalhating katawan. Ayan. Who shall change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working hereby He is able even to subdue all things unto Himself. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruption or corruptible must put on incorruption, and this mortal shall put on immortality. So when this corruptible shall put on incorruption, and this mortal shall put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up